everyone, I am Jade F. Kabatuan from BSED Filipino 3, and today we will be discussing about the Module 4, the teacher as curriculum implementer and manager. So for the lesson 1, we have this implementing the designed curriculum as a change process. But before that, we will be discussing what is curriculum implementer. So we have the learning outcomes. Define the curriculum implementation. Second, analyze what is change process in curriculum implementation. And then the third one, explain the process of curriculum implementation. So to start, there is a quote says that a good plan is work half done. Do you believe in that saying? Well, para sa akin kasi, naniniwala ako na kapag yung plano ay nabuo ng matiwasay at na pagplanuhan ng mabuti, ay magkakaroon talaga ng magandang kinalalabasan. O yung gaya ng sabi na, is a work half done. Kasi kapag na-implement na yung planong naisagawa o yung planong nabuo, maaaring yung katumbasan din nito ay magkakaroon na ng magandang kalalabasan. So, in my presentation, we're discussing about what is curriculum implementation. We will be discussing about its definition. So, for the first definition, curriculum implementation means putting into practice the written curriculum that has been designed in syllabi, course of study, curricular guides, and subjects. So, diba, kapag sinasabi kasi nating curriculum implementation, dito na nagaganap yung pag-i-implement na talaga ng curriculum na nabuo. Kasi paano natin ma-i-implement yung curriculum na nabuo kung sa simula pa lang ng pagpaplano is hindi na natin siya nabigyan talaga ng tamang oras o hindi na natin siya parang hindi na natin naibigay yung kabuuhang focus ng ating ideya o yung pagpaplano pa lang natin. So, sa module na ito, itatalakay natin kung paano i-implement ang isang curriculum at kung ano nga ba yung mga magagandang strategies para sa pag-i-implement ng curriculum. So, sa ikalawang definisyon, according to Ornstein and Hanskins in 1998, defined curriculum implementations as the interaction between the curriculum that has been written and planned and the persons who are in charge to deliver it. So, diba, yung written curriculum na sinasabi dito, na sinasabi ni Ornstein at Hanskins, na yung curriculum is yung lesson plan, diba? Kapag nagbubuo tayo ng lesson plan, iniisip talaga natin o isinaalang-alang natin yung mga bagay na dapat makakapabuti sa mga mag-aaral natin o sa mga bata na kung saan o sa kung anong level natin ito i-implement. At bilang implementor o bilang isang guro sa hinaharap, dapat alam natin kung paano natin maibibigay yung tamang strategiya para mabigyan sila ng tamang pagkatuto. Kasi paano natin maibibigay sa kanila yung tamang pagkatuto kung hindi rin natin alam kung paano natin kukunin ang kanilang atensyon. Kasi sa simula pa lang, kung hindi na natin naibibigay yung atensyon na nararapat sa mga bata o yung parang interest nila, hindi na natin nakuha yung interest nila sa pagkatuto, mahihirapan talaga tayong i-implement ng mabuti yung curriculum na binuo natin. Kahit pa napakadali lamang ng content o yung nilalaman ng ating written curriculum o yung ating lesson plan, kung hindi natin ito naibigay o hindi natin isinaalang-alang ang mga interest ng mga mag-aaral, ay talagang mahihirapan tayo na i-implement ito. Kasi sabi nga, diba, it is the interaction between the curriculum that has been written and planned and the persons who are in charge to deliver it. Kasi kung yung guro mismo hindi siya marunong mag-deliver or mag-implement ng curriculum na nabuo niya o ng written curriculum na nabuo niya, talagang mahihirapan na i-digest o mahihirapan talaga yung mga bata na i-digest yung mga pagkatuto na ibibigay o yung mga kaalaman na ibibigay natin. So dapat bilang mga guro sa hinaharap, alam na natin kung paano talaga yung mga kung paano natin ibibigay sa mga mag-aaral. Kasi 'di ba, kapag sinasabi kasi nating written curriculum,
nakapaloob na dito kung paano natin ibibigay o kung ano yung mga tamang aktibidad na ibibigay natin para sa mga mag-aaral. Kasi may apat na curriculum implementation implies sina Ornstein at Hanskins. Ito yung una, shift from what is current to a new or enhanced curriculum. Pangalawa, change in knowledge, actions, attitudes of the persons involved. At pangatlo, change in behavior using new strategies and resources. Pang-apat, o panghuli, change which requires effort, hence goals should be achievable. Kasi, o sa una, iisa-isahin natin ha. So, sa una, yung shift from what is current to a new or enhanced curriculum. Kasi kapag yung ibinigay nating pagkatotoo o yung in-implement natin sa mga bata, hindi siya, parang hindi natin ibigay ng tama o yung may kakulangan or may gap, kaya dapat nating punan at kapag nag-revise na tayo ng bagong curriculum, dapat alam na natin kung ano talaga yung target natin na dapat na malaman ng mga bata o yung target nating pagkatuto na makukuha na kaalaman ng mga bata. Sunod, change in knowledge, actions, attitudes of the persons involved. So, diba, kapag na-change na natin yung isang curriculum sa panibagong curriculum, dapat alam na rin natin kung paano makukuha yung attitudes, yung, hindi ba kasama sa KSA, yung knowledge, skills, at saka yung attitude. Dapat maipadama or dapat mapahalagahan na, maiparating natin sa mga mag-aaral na napapahalagahan nila ang tamang pagkatuto ng mga bagong kaalaman. At pangatlo, change in behavior using new strategies and resources. Kasi, kapag hindi natin, kahit na nagbago na tayo kahit na binago na natin yung lesson plan natin o yung written curriculum natin, kung yung mga estratehiya na ginamit natin ay hindi angkop sa mga bata o sa target nating mga bata, ay talagang mahihirapan tayo na i-implement o makuha yung goal natin na pagkatuto. Kasi kung yung mga bata na meron ka ay hindi sila parang, hindi ba't may iba't ibang estratehiya ang pagtuturo? So kung yung estratehiya na ginagamit mo sa kasalukuyan ay hindi siya nakukuha talaga ng mga bata, kaya kinakailangan natin na gumamit ng panibagong estratehiya para mas makuha pa ang kanilang interest at bagong focus. At sa panghuli, hindi ba change which requires effort, hence goals should be achievable. Kasi kapag hindi natin binago yung goal na kailangan nating i-achieve, talagang mahihirapan tayo. Kasi kung sa pagbuo pa lang ng curriculum, nahihirapan na tayo, paano pa natin maibibigay yung a good plan is work half done, hindi ba? Kasi kapag sinasabi natin a good plan, parang nakikita na natin o na-visualize na natin na talagang ma-achieve na natin or ma-attain na natin yung goal na gusto nating makuha pagdating o pagkatapos ng pag-implement ng isang written curriculum. So, ayon naman kina Locke and Lieberman, 1983, sinasabi na, curriculum implementation as the trying out of a new practice and what it looks like when actually used in a school system. Kasi 'di ba, kapag yung bagong curriculum na ipinalabas, pagkatapos nito ay may mga branches kasi na nangyayari. Pag mula sa pinakatuktok, parang nagdi-disseminate siya isa-isa patungo sa iba't ibang branches kung paano i-implement, lalong-lalo na ng mga facilitator o ng mga teacher kung paano i-implement ang isang curriculum sa loob ng classroom. Kaya sinasabi na it simply means the curriculum should bring the desired change and improvement. Kasi kaya nga nagiging dinamiko yung curriculum kasi binago-bago ito para makuha talaga yung goal na gustong makamit ng mga nasa itaas o yung mga implementer nito, kasi gusto nila na ma-achieve talaga o makuha talaga yung improvement na kinakailangan o dapat na makita sa mga mag-aaral. So, sinasabi na curriculum implementation takes place in a class, a school, a district, a division, or the whole educational system. In higher education,
Curriculum implementation happens for the course, a degree program, the institution, or the whole higher education system. Kasi 'di ba sinasabi na yung curriculum implementation daw, ito na yung pagtuturo ng isang guro at kung paano niya i-deliver o paano niya ini-implement yung mga nakasulat sa lesson plan. Kasi implementation means, or implementing means using the plan as a guide to engage with the learners in the teacher learning process with the end in view that learning has occurred and learning outcomes have been achieved. Kasi 'di ba bago natin ibinigay o bago tayo magtalakay ng panibagong kaalaman sa ating mga mag-aaral, sinasabi muna natin yung mga objectives o yung layunin natin kung ano nga ba yung nararapat na ma-achieve ng mga bata pagkatapos ng ating talakayan. So paano natin ito maibibigay o paano natin mai-implement yung mga kaalaman na gusto nating ikintal sa kaisipan ng mga estudyante o ng mga mag-aaral natin kung hindi natin ito nabigyan ng hustisya sa kung paano natin ito dapat na ituro o kung ano nga ba yung tamang estratehiya na gagamitin natin. At para sa attendance ng ating talakayan ngayon, may ipapakita akong activity sa inyo para doon ko malalaman kung talaga bang pinanood nyo ng buo ang aking talakayan. So, tapos na nating italakay yung curriculum implementation, yung definition niya. At so, dumako na tayo sa curriculum implementation as a change process. So, ayon kay Kurt Levin's Force, Field Theory, and Curriculum Change, si Kurt Levin, 1951, ay the father of social psychology, explains the process of change. So, meron siyang ideya kung ano dapat yung nangyayari sa isang curriculum. So, narito ang kanyang illustration. So, makikita natin yung driving force, restraining force, at yung equilibrium sa gitna. So, sa driving force, merong government intervention, society values, technological changes, at knowledge explosion, and administrative support. So, sa kabilang banda naman, narito ang restraining force, fear of the unknown, negative attitude to change. So, makikita natin sa force field theory ni Kurt Lewin na kapag yung dalawang forces na nakakaupos sa bawat isa, at kapag yung driving force and yung restraining force ay equal, makikita natin na nasa equilibrium siya or balance. Pero kapag nangyari yung ganoon, walang pagbabagong nagaganap. Pero kapag yung driving force ay mas matimbang kesa sa restraining force, nagkakaroon ng overpower sa restraining force ang nangyayari. Pero kapag nagkakaroon naman ng mas matimbang yung restraining force, dito na natin kinakailangan na palitan yung ating curriculum. Kasi 'di ba makikita natin yung fear of the unknown, negative attitude to change, and yung tradition values, limited resources, and obsolete equipment. So sa mga ganitong factors, kapag nakikita natin na ganito na yung factors sa ating curriculum na ginagawa, maaari na nating ibahin o maaari na tayong magbago ng curriculum para mas lalo pa nating maibigay sa mga bata o mas maibibigay talaga natin yung nakakabuti o yung mas nakakaangkop para sa mga bata na matuto nila yung mga bagay na ganoon. Kasi kapag hindi natin naibigay yung tamang balance o hindi natin naibigay yung tamang kaalaman sa mga bata at hinayaan natin na ganoon na lamang yung mangyayari, na mas lamang yung restraining force, talagang magkakaroon ng kalituhan sa isipan ng mga bata kasi hindi natin maibibigay yung tamang estratehiya at yung angkop na pamamaraan sa kung paano natin i-implement yung isang curriculum. Doon lamang po nagtatapos ang aking pag-uulat, at para sa pagpapatuloy ng kaalaman, maaari niyong puntahan ang video presentation ni Ms. Rose Michelle Calamba. At yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig at panonood.